napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Dito tayo. Pinaka-kontrabida sa buhay ng mga Duterte, no? Ito tayo na ito, walang kapaguran tong taong to. Parang si Franz Castro din to, tsaka si Lisa Ontiveros. Yan. Walang kasawa-sawa eh. O nga pala, shoutout muna kay Ma'am Lisa Ontiveros and Franz Castro. Diba, sabi nyo, kesa atupagin ng mga Duterte yung prayer rally ni Pastor Apollo Kibuloy, dapat tumulong na lang asikasuhin ng mga ibang kaso dito sa Pilipinas at mga mangingisda at mga mahal nating mga magsasaka. So ngayon, tatanungin ko naman po kayo, bakit po ayaw nyo pong asikasuhin yung kaso ni ni Doña Madam Lisa Risa pala, si Risa Ontiveros pala. Sorry, nagkakamali ako dyan. Risa. Halos isa lang eh. Ma'am Risa, ba't tayo nyo pong ngayon naman asikasuhin or tuunan ng pansin yung kaso na di umano na dinadawit itong si Ma'am Lisa Marcos? Bakit tayo nyo pong medyo pasukin ng konti? Pitik-pitikin baga? Ay DJ, shoutout. Yung medyo pitik-pitikin baga na para lang naman na hindi kayo magmukhang bias. Walang ya kasi nakapokus na lang kayo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy eh. Tapos eto pang isa dito ICC malapit nang maglabas ng arrest warrant laban kay ex-president Rodrigo Duterte ayon kay Trillanes. Ito naman si Trillanes. Trillanes, tawa-tawa ka lang. Alam nyo magbuo kayo ng sariling group nyo. Ikaw, si Delima, si Fran, si Lisa, maging kayo, Power Ranger. Power Ranger, tigapag ano ba maganda? Tigapagsita ng pagkakamali ng mga Duterte. Ay, nako. So, ito, panoorin natin kung totoo ba to. Nawala. Nawala ulit. Trillanes na ipapaarest na raw ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng drug war. Kapag inilabas na ang warrant, obligado raw itong sundin ng Pilipinas kung Interpol mismo ang tutugis kay Duterte. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Kaya nga hindi na nakakatulog eh. Kung malayo pa ito, malabo yan, bakit magpapanik itong mga ito? Bilang na raw ang maliligayang araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil malapit na siyang ipaaresto ng International Criminal Court o ICC, bunsod ng inumpisahan niyang war on drugs. Ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV, maglalabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa dating Pangulo. According to my information, lalabas Daniel by late second quarter of this year. Dati nang sinabi ni Trillanes na nakakapag-imbestiga na ang ICC sa Pilipinas noon pang Disyembre. Siguro ito yung pinaka-source ni Maring Janet, no? Ang hihilig mo rin sa fake news Trillanes Palagi yan, papa-arresto na daw. Nagpapanik. Nakita natin nagpanik ang mga Duterte? Saan sila nagpanik? Hindi na daw nakakatulog. Nagpapanik na daw. Ikaw talaga, thrilling. Tumigil-tigil ka nga, thrilling. Tatawa ko dito kay Thrilling no? Ito yung isa sa mga Gina G kay Tatay Diggs Kay Tatay Digong si Thrilling Oo, gawa-gawa talaga ng paraan Nagpapabango ka na naman Ha?
Nagpapasiklab ka na naman sa media. Ano? Kasi, sa totoo lang marami hong mga anti-Duterte na mga nagpapasiklab po sa kamera, sa media, no? Or sa social media. Marami talaga eh. Hindi ko na babanggitin, no? Hindi ko na babanggitin isa-isa. No? Kasi nga, sa darating, alam ko malayo pa, pero hanggang ngayon po, at kahit dumating pa po ang 2028 or Senate tawag dito, or ang eleksyon na darating sa ano bang tawag doon? Para sa mga senador, no? Alam nyo, pagdating sa presidente, vice presidente at vice president, sa mga dilawan, wala ho ngayon napipisil. Walang napipisil. Kaya nga tingnan nyo, unti-unti na silang mga nagsusulputan na naman. Sino napipisil? Si, Tamba? Tulog na lang ako, Dudong. Tulog na lang ako. Baka yung bigas na yan, pagkagising ko, 1,000 na 1 kilo yan. Oo. Kaya nagpapasiklab to eh. Ito yung mga ginagawa nila, Trililing. Midterm election. Yun, midterm election ang tawag. Thank you, sir. Diyan ka lang kasi, Sir Spencer. Wala akong backup eh. Kaya nagpapasiklab tong mga to eh. Oo, kaya todo papansin na naman sa media to. Parang nga naman, di ba, ma-expose na naman yung mga pangalan nila. At alam naman natin ang pinagdaanan nitong mga to. Tsaka, yun lang no, biruin mo sa talino, alam naman natin na may talino itong si Trillanes, si Trililing. No, alam naman natin may talino to, pero biruin mo i-interviewing ka ng isang network tapos sasabihin mo kaya hindi na sila nakakatulog. Kaya na sila, hindi na sila mapakali. Dahil sa ganito, ICC, walang yan na yan. Di ba na-report, di ba nagsalita na yung PNP na walang mangyayaring ganyan hanggat walang order sa kanila? So, anong sinasabi nito? Okay, play natin. Pero walang kumpirmasyon dito ang mismong ICC. Ang gobyerno naman. Narinig niyo yan? Pero walang impormasyon dito ayon sa ICC. Ay, frontline. Masyado niyong inaapi si Trililing. Binirin niya, report. Sinabi ni Trillanes na naghahanda na ang ICC sa pag-aresto kay Tatay Digong. Tapos yung sasabihin ng balita, ayon sa ICC, wala pa silang basag agad eh. Oh. Sinabi ni Trillanes na nakakapag-imbestiga na ang ICC sa Pilipinas noon pang Disyembre, pero walang kumpirmasyon dito ang mismong ICC. pero walang ang kumpirmasyon ng ICC. Saan ninugot ni Trillanes yun? Alam ko, tetig ka, Trililing, oh. Yan ka na naman eh. Kapag sipa-sipa ka na naman ni Tatay Digong, iyak-iyak ka na naman. Basag agad siya. Ma'am Lorena Ramos, salamat po. Oh, kalma. Baby, kalma. Hindi, gagawa ko ng sarili ko. Oh, kay Banat ba yung kalma? Iubahin ko sa haya, yung maghahanda ako, ha? Oo nga, magsama na lang kaya sila na ninyo, no? Total, parang isa naman sila ng mindset, eh. Basag agad, eh, no? Nagyabang pa eh. Nagyabang pa eh. Pakinggan natin. Ayan, nagyabang pa eh. Dahil malapit na siyang ipaaresto ng International Criminal Court o ICC, bunsod ng inumpisahan niyang war on drugs. Ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV, maglalabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa dating Pangulo. According to my information, lalabas yung warrant by late second quarter of this. Ayon, by creation, lalabas na warrant. Tapos doon sa balita, wala pa namang konfirmasyon ng ICC sa mga nasabi ni Trillanes. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong tabihan, baka masapak kita. Sila ka talaga.
Dati nang sinabi ni Trillanes na nakakapag-imbestiga na ang ICC sa Pilipinas noon pang Disyembre, pero walang kumpirmasyon dito ang mismong ICC. Basag. Ang gobyerno naman, hindi nagbabago ang posisyon sa issue. Una nang giniit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nila kikilalanin ang investigasyon ng ICC. Oh. Basag ulit. Dalawang beses na yun. Dalawang beses na yun. Thrilling. Nay, maganda. Thrilling yan. Sir Thrilling, dalawang beses ka na po binasag. Binasag ka na ng mismong presidente ng gobyerno. Binasag ka na rin ng mismong Frontline Pilipinas ba to? Oo, Frontline Pilipinas. So, saan niyo po nakukuha yung mga informasyon na ganyan, no? Yung mga source na yan, no? Kaya na ganyan. Alam ko na ngayon. Alam ko na kung sino ang idol ni Maring Janet. Hindi kaya idol ni Maring Janet eto si Trililing. Pares na pares sila sa mga pa-fake news nila eh. Walang niya sabi ni Maring Janet, oh. Balita ko nga, iniwanan niya yung trabaho niya doon sa, magiging presidente para pumunta dyan sa, prayer rally na yan. So kaya nilaloko ba yung mga impormasyon na yan? Parang nakakapagtaka minsan talaga eh. Nakakagunaw ng utak eh. Ako yung grabe kapag kumuha ng impormasyon sa mga inaanuhan ko, no? Ano na nangyayari sa inyo? Basta na lang may iba to kayo sa mga Duterte. Dahil hindi na dapat saklaw ng jurisdiction nito ang Pilipinas na kumalas na sa kanila noong 2019. Pero sabi ni Trillanes, walang choice ang gobyerno kundi sundin ang ilalabas na warrant ng ICC. Ay, naku po. Itaila. Akala ko, kakasabi lang ni Maring Janet na walang kay ni Chris Ulo pala, na walang karapatan ang mga tao na tanggihan ng utos ng gobyerno. Itaila yun. Tapos hindi pala kayang, parang walang magagawa ang gobyerno natin kapag nagdesisyon ng ICC. So ibig sabihin, pinapalabas ni Trillanes na mapahanggang ngayon kontrolado tayo ng Amerika, ganun ba? Oh shit. Kasi parang lumalabas sa sinabi ni Trillanes, parang kapag ginusto ng Amerika, wala tayong magagawa eh. Oh shit. Ganun ba yun? Jurisdiction nito ang Pilipinas na kumalas na sa kanila noong 2019. Pero sabi ni Trillanes, walang choice ang gobyerno kundi sundin ang ilalabas na warrant ng ICC, lalo na kung tugisin na rin ng International Police si Duterte. Ang Pilipinas may Trillanes yung nangyari sa'yo. Puta lang, bitter na bitter ka pa rin kay Tatay Digong. Naman yan, Trillanes, mag-move on ka na. 2024 na, Trillanes, ayaw ka na namin makita sa media. Namin. Ikaw, si Franz Castro, si Lisa Ontiveros, ayaw na namin kayo mapalood. Si Laila De Lima, parang awa nyo na. Sabag-sawa lang kami. Kayo yung naging childhood hero namin doon. Tama lang. Ayaw na namin kayo makita. Pwede ba iba naman? Magpahinga na kayo. Masyado na kayong pagod. Ito na naman siya. Lumitaw na naman. Yeah, salita. ng Interpol. Meaning, kung ano yung mag-issue ng red notice yung Interpol, ini-implement ng PNP natin. Hindi ako sumigaw. Mawali, salamat po. Ay, naku po, ini-implement ng PNP natin. Ano ba talaga? Ay, ayaw nga ng ayaw nga ng gobyerno eh. Ayaw nga ni Marcos eh. So, ba't mo pinipilit? Wait lang. May naisip ako. Wait, there's more. Bigla may pumasok sa isip ko eh. Hindi kaya
Wait lang ha. Pag-isipan ko muna mabuti kasi mahirap to sasabihin ko eh. Hindi kaya isang darkness style lang to para kung sakali man na makapasok ang ICC dito sa Pilipinas, hindi masisi si Marcos? Papaisip ako bigla. Papaisip ako doon bigla. Kasi parang pwedeng mangyari yun eh. No? Kung sakali man totoo itong sinasabi ni Trillanes na makakapasok nga yung ICC dito at mangingialam sa bansa natin laban kay ex-president Rodrigo Duterte, ang mangyayari lang dito is parang dark style to. Wow, dark style. Saan ko ba napulot yun? Basta yun na yun. Parang style lang to na para hindi maputakte para hindi masisi si Bongbong Marcos kung sakali mang damputin siya ng ICC. Oh my God, you eating my nerve, Trilling. Hindi, pwede kasi mangyari yun eh. No, para iwas pusoy. Para iwas pusoy si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kasi ito sabihin niya magdi-declare. Kasi sabi niya wala daw magagawa eh. O kasalanan to ni Trillanes. Sabi ni Trillanes wala daw magagawa ang ating Pangulo kapag pinasok na tayo ng ICC. No. So ibig sabihin, ang mangyayari nito, parang pinapalabas nila na hinahadlangan naman talaga ng ating presidente ang paghuli kay Rodrigo Duterte. Pero ang totoo po nun ay ang totoo po nun ay talagang planado nila yun. Ganun ba? Para iwas pusoy. Parang biglang pumasok sa isip ko eh. Kasi na ako ngayon, wala na akong tiwala sa natin ngayon, sa totoo lang. Diba? Parang parang pwedeng mangyari yung ganun eh. Na papalabasin na walang kasalanan kasi isa rin yan sa request ng mga tao. Isa rin yan sa mga request ng mga Pilipino na wag payagan ni Pangulong Bongbong Marcos na mga elam yan, yung ICC dito sa Pilipinas. Diba? Ngayon, kung totoo man yung sinasabi ni Trillanes na walang magagawa ang ating Pangulo, magduda na kayo. Mapindot ka! Ngayon, yung ICC is, meron silang cooperation agreement with Interpol. Meaning, pwede sila magpasa doon ng warrant para Ano daw? Is meron silang cooperation agreement with Interpol. Meaning, pwede sila Ito, ilang beses ko na kayo pinagsabihan, frontline. Susunod mag-interview ko doon naman sa malinaw. Parang may mga maraming langaw eh. Asa doon natin. Ngayon, yung ICC is meron silang cooperation agreement with Interpol. Okay. Pwede sila magpasa doon ng warrant para mag-issue ng red notice sa Interpol. Therefore, obligado tayo ron kasi bound tayo ng international agreement na yun. So, sino papaniwalaan namin sa inyo? Si Bongbong Marcos ba? Ikaw? Sino na ba presidente ngayon? Si Trillanes na ba? Kasi sinabi na, di ba? Kung hindi man to style lang ng mga Marcos, no? Kung hindi lang style to, eto, baka bangag pa rin to. Sino papaniwalaan namin? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya nga daw papayagan. Tapos pagdating naman sa'yo, wala namang magagawa ang gobyerno. Isa kasi paggagawa kayo ng mga ganyan, yung hindi namin mabibisto, ha? Kasi pwedeng mangyari talaga to, mga kabiyaya. Pwedeng mangyari to. No? Kung sakali man, no, na kunwari walang alam si Bongbong Marcos, pero planado pala. Ano lang naman to, tawag dito, haka-haka.
Akaka lang naman. Baka pwedeng mangyari, no, na papasok ang ICC, sasabihin ni Marcos na hindi niya na kayang pigilan dahil under siya, ganito ganyan, under ng ICC, ha, linawin natin. Na tapos yun naman pala talagang kung pwede naman talagang pigilan, pwede naman, kaso pinapasok lang. Kasi imbestigahan si Tatay Digong para maaresto. Siyempre tuwang-tuwa si Trillanes nun. Pero sana wag naman mangyari yun, no? Ang kasi biruin mo, grabe, Pangulong Bongbong Marcos, grabe kayo binalahura ng mga tao na to. Tapos ngayon parang sila yung kinakampihan nyo. Sana wag naman mangyari yun, no? Ang itsura niya, no? Pet na. Tinabla naman agad yan ni Solicitor General Minardo Guevara dahil wala pa naman daw pinapangalan ng akusado ang prosecutor ng ICC. Oh, yan na! Sabi ng tito ko yan. Tito ko yan, oh. Minardo Guevara. Totoo yan, tsuhin ko yan. Kapatid yan ng lolo ng lola ko. Kaapelido lang, mag-anak agad din. Gumugulong nilang investigasyon. Hindi rin daw obligadong sundin ng PNP ang red notice ng Interpol kung warrant ng ICC ang pagbabasehan nito na hindi. Oh, yan naman pala eh. Ano yung sinasabi ni Trillanes na walang magagawa ang gobyerno at ang PNP? At kailangan nilang sumunod sa ICC. Ay! Naku, ayoko lang ng mga mamaya, mga asuhan lang tayo dito eh. So magmura eh. Nangyari sa'yo, Trillanes. Yan ka na naman eh. Pinapahamak mo na naman yung sarili mo. Ano, alinaw oh. Hindi nila oh. Babasahin ko ah. Ay, English pala, wag na. Ulitin na lang natin. Oh. Asan na si Tito? Tito, pasok. Ayan o. Ito si Tito. Oh. Trillanes. Si Tito. Asan na si Tito? Ayan na. Ayan, pasok, Tito. Obligado tayo ron kasi bound tayo ng international agreement na yun. Tinabla naman agad yan ni Solicitor General Minardo Guevara dahil wala pa naman daw pinapangalan ng akusado ang prosecutor ng ICC sa gumugulong nilang investigasyon. Hindi rin daw obligadong sundin ng PNP ang red notice ng Interpol kung warrant ng ICC ang pagbabasehan nito na hindi. Oh, yan, linaw. Ito mga pa-fake news talaga to. Oy, Maring Janet, yung jowa mo, pigilan mo nga. Oy, Maring Janet, yung jowa mo nga, pagsabihan mo. Ikaw nga, halatado na puro kang pa-fake news eh. Tapos yung jowa mo, isa rin, no? Ayaw tumigil. Ano kaya ang purpose nun, no? Nung ginagawa nilang ganun? Ayun, parang sinisira nila yung diskarte ng mga Duterte. Hindi, yun. Ayun pala purpose nun. Sinisira nila yung pangalan ng mga Duterte. So, yun talaga yung pinaka-point nila dyan. Ito talaga yung pinaka-mission nila. Pero ito, tanong ko lang po Sir Trillanes, ano pong pakiramdam na in-interview ka tapos yung nag-interview sa'yo, pinahiya ka din po? Hindi mo pinahiya. In-interview nyo na nga tapos pinahiya nyo pa. Ikikilalanin ng Pilipinas. Ganito rin ang sentimiento ng dating Presidential Legal Counsel ni Duterte lolo ko yan. Senator ni Salvador Panelo. Kung siya raw ang tatanungin, puro kalokohan lang ang mga sinabi ni Trillanes. Yung PNP. Patay ka, Trillanes. Puro lang kalokohan mga pinagsasabi mo. Yan lolo ko yan Yari ka dyan. Yari ka kay lolo. Lang yan ng gobyerno. Tsaka nagsabi na ang PNP, di ba? We will not. Wala kaming putos na ganyan. Wala kaming tinatanggap. At saka hindi namin gagawin. Kasi nagsalita ng presidente. Oh, yun naman pala eh. Pahiya si Trillanes. Kaya kayo, bantay-bantay kayo mga kababayan. Ha? Mahirap na. Mamaya, magulat na lang tayo. ICC, nasa Pinas na. Si Panelo, lolo ko yun eh.
Galit nga doon si Maring Janet eh. Ginaji si Maring Janet eh, no? Pero kahit pa paano, kahit ranggo na yun si Panelo, Dax pa yun, Maring Janet ha. Huwag mong ismulin yung lolo ko na yun. Tumitigas pa yun. Oh. May ano yun, may tawag dito, may masil-masil pa ang hotdog nun. May mga paborito ni Maring Janet eh.